Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So sa video na to mga kabuhay barko ay muli ako magbibigay ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko at kung magkano ang salary per month ng isang chief officer sa barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo na makalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. Bago ko umpisahan ang video na to mga kabuhay barko, intro muna tayo. Buhay Barko Channel, kayo ay maso-surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito, mga seaman pati wives. Ikutin ang mundo, barko sa dagat ating ride. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. So balik tayo mga kabuhay barko sa ating topic ngayon, kung ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang chief officer sa barko. So kung interesado ka sa video na to, ay pagpatuloy mo lang yung panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko at kung magkano ang sinasahod. So umpisa na natin ang video na to. Let's go! Ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko? Chief mate or chief officer, siya yung sumunod sa kapitan na senior officer sa deck department and also future captain in the ship. Ang trabaho ng isang chief mate sa barko ay siya yung in charge sa manifesting of cargo sa barko. Siya yung may hawak ng plano para sa kargamento ng barko. Ang maging isang chief officer sa barko ay isang responsibilidad na hindi matatawaran dahil ang trabaho ng chief mate ay isa sa mga rank sa barko na hindi basta-basta ang trabaho. Ano-ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko? Well, uunahin natin sa duty. Alam nyo ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko ay kabilang sa kanyang trabaho sa barko ay ang mag-duty sa bridge from 4 AM to 8 AM in the morning at sa gabi naman from 4 PM to 8 PM. At isa rin sa ginagawa ng isang chief officer sa barko ay siya rin yung in charge kapag ang barko ay mag-aankoray sa gitna ng dagat. Meaning, siya yung in charge na commanding officer kapag ang angkla ay ibababa or itataas. Pero syempre, bago niya gawin ang isang bagay sa forward, ay nagwiwit muna siya ng job order ni Kapitan from the bridge. And then, kung halimbawa sabihin ni Kapitan, okay Chief Officer, heave up the anchor. So si Chief Officer naman ay magbibigay ng command sa kasama niya sa forward ng barko. So kadalasan, ang kasama niya sa forward during anchorage ay si Bosun at ordinary seaman at isang able seaman. Kabilang sa kanyang trabaho sa barko ay siya din yung may responsibilidad sa mga mas mababang rank sa kanya, from second officer to the cadet. So meaning siya yung commanding officer sa deck department na may kakayahang magbigay ng trabaho sa bawat rank na mas mababang rank sa kanya. Si chief officer din yung in charge sa mandatory drill sa bawat drill na ginagawa sa barko. So katulad ng inclusive space, abandon ship, file drill, emergency steering drill, oil spill, at iba pang uri ng klase ng drill sa barko. So idagdag ko na rin mga kabuhay barko, ang isa rin sa trabaho ng isang chief officer ay siya rin yung in charge sa mga disposal ng garbage sa barko. About naman sa dibalas at ballasting ng mga tangke ay si chief officer din ang may kakayahang mag-command ng kung pwede na ba umpisahan ang pagbabala sa mga tangke. Sa madalit sabi, si chief officer ang may responsibilidad ng bagay na ito. And then for example naman mga kabuhay barko, kapag ang barko ay maglo-loading, so ang gagawin naman ni chief mate mga kabuhay barko is ipapam out yung mga tubig sa loob ng mga tangke para ma-survey ni chief officer mga kabuhay barko yung stability ng barko. So about naman sa maintenance sa barko sa deck department, maliban kay kapitan ay si chief officer din yung in charge na magbigay ng job order sa kanyang hawak na crew katulad ni Bosun, able seaman, ordinary seaman at the cadet. So ito guys, alam ko yung iba sa inyo ay kanina pa nag-aabang kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang chief officer sa barko. Well, itong sasabihin ko mga kabuhay barko, itong ibibigay kong idea ay depende sa isang company kasi minsan mga kabuhay barko ay hindi naman pare-pareho ang sinasahod ng isang chief officer. For example mga kabuhay barko, kapag ang isang chief officer ay nakasakay sa isang tanker vessel, so meaning it means mas malaki ang sinasahod ng isang chief officer mga kabuhay barko kasi nakadepende yan mga kabuhay barko sa isang barko na sinasakyan na isang chief officer. Kasi kadalasan, based on my experience mga kabuhay barko sa mga nakasama ko, is yung sinasahod ng isang chief officer sa isang, kasi
container experience ako, and then isang bulk carrier, yung mga nasakyan ko, and then hindi pa ako nakaka-experience ng isang tanker vessel o isang chemical tanker. So ang ibibigay ko lang idea mga kaboy barko is yung base lamang sa aking experience sa mga nakasama kong isang chief officer. So itong ibibigay kong sahod ng isang chief officer mga kabuhay barko ay base lamang sa current company ko ngayon, na ang sinasahod ng isang chief officer sa barko ay nagre-range siya ng $7,500 US dollar. So itong $7,500 US dollar mga kabuhay barko, minsan hindi pa siyang kasama yung syempre yung mga bonuses kapag on board ang isang chief officer sa barko. So kadalasan naman mga kabuhay barko is talagang ang isang salary ng chief officer is depende din niya sa isang shipping company, lalong-lalo na kapag mga kabuhay barko, kapag malaking company yung nasampa ng isang chief officer, syempre malaki din yung sinasahod. Pero kadalasan naman mga kabuhay barko, base sa aking experience minsan hindi na rin nakadepende sa isang shipping company kung malaki ba itong shipping company ito, kasi kadalasan mga kabuhay barko ngayon sa experience ko sa mga nasakyan ko na shipping company is hindi ako naniniwala mga kabuhay barko na nakadepende sa isang malaking shipping company, kasi kadalasan mga kabuhay barko mas maganda pa nga yung mga hindi kilala na shipping company, kasi minsan mas malaki pa yung pasahod nila kumpara sa mga kilala na shipping company. Pero syempre hindi ako babanggit mga kabuhay barko na kung ano-anong mga shipping company yun na malaki lang sa pangalan tingnan yung isang shipping company na ito, yung pala pag sumakay ka sa kanilang mga barko is yung sahod niya is hindi siya, kumbaga standard naman mga kabuhay barko yung sinasahod nila doon. Pero kung i-compare mo sa ibang shipping company talaga mga kabuhay barko is mas mataas pa. So sa panahon ngayon mga kabuhay barko is base lamang sa experience ko, hindi ako nagbe-base sa kung anong laki ng isang shipping company, kasi kadalasan mga kabuhay barko talaga yun talaga yung real talk lang tayo mga kabuhay barko, kasi yun talaga yung totoo nangyayari. Kapag malaki yung isang shipping company is yung sahod nila is hindi ganun kaganda mga kabuhay barko. So yung guys, yung sinasahod ng isang chief officer talaga mga kabuhay barko ay depende yan sa isang shipping company, at depende yan kung anong klaseng barko sinasakyan ng isang chief officer sa barko. Kasi kadalasan naman mga kabuhay barko is bawat company, bawat barko ay may different ng sahod mga kabuhay barko. Hindi yan stable, hindi yan pare-pareho ng sahod ng isang chief officer. For example mga kabuhay barko, minsan sa current company ko kasi ngayon is sumasahod ng 7.5 ang isang chief officer. So sa naririnig ko sa iba yung sinasahod ng isang chief officer, lalong-lalo na kapag medyo maliit ang company, hindi kilala na company, is minsan sobrang mababa. Minsan may naririnig ako na 4,500 US dollar, minsan 5,000. So nakadepende yan mga kabuhay barko sa isang shipping company at sa laki ng barko na sinasakyan nila at kung anong klaseng barko sumasakay ang isang chief officer sa barko. So normal yan mga kabuhay barko na hindi talaga pare-pareho ang sinasahod ng isang chief officer sa barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana'y nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang chief officer sa barko at kung magkano ang monthly salary. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nagkaroon ka ng idea mga kabuhay barko, ay huwag mo kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-share na rin itong video na to mga kabuhay barko para magkaroon ng idea yung mga nangangarap ang maging isang chief officer sa barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video.